Every election na lang ba? Irereklamo natin na mayroong discrepancy? Hindi natin inaayos? Remember, kayong mga tanso. Remember, inireklamo nyo yan. Si Bongbong Marcos, di ba, na dinaya kayo. Kita nyo ha, this is the kind of people na hindi talaga makabayan. They are just there na para manalo yung kanilang kandidato. Sa madaling salita, hindi po sila makabayan, sila po yung mga panatiko ng mga kandidato. Kasi alam na nga natin, nagkaroon ng dayaan noong 2016. Nireklamo nyo yan. Bla 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 bla. Nung nanalo si Marcos noong 2022, tumahimik na kayo. Ibig sabihin, you're not really for change. You are just for your candidate. Kaya nga ngayon, hindi natin to gagawin para maibalik ang Duterte 7. 7 na lang silang hindi naipasok. Hindi yun. As a matter of fact, lahat sila nagsabi, manual recount, ayusin natin ito, pero pag nalaman natin na nanalo tayo sa manual recount, hindi tayo uupo. Nagkasundo yung 7 na hindi tayo uupo. Hindi tayo papayag na tayo yung nanalo. Ang point kasi dito, ayusin natin before the election noong 2028. Mga kababayan, etong 2025 election is just a testing ground para manipulahin ang 2028 election. Madala na tayo. Ginawa na yan sa KOJC sa Davao. Tinesting nila kung papalag ang tao, hindi pumalag. Ilan lang ang pumalag ng KOJC Davao Siege. Kaya inulit nila yon kay Pangulong Duterte. Tinesting sila. Tapos ginawa ito kay Pangulong Duterte. Ganito na naman ang ginagawa, mga kababayan. Tinesting nila ang 2025. Kung mananahimik lang tayo sa mga dayaan at discrepancy nakita natin, sige nga ho. Sa tingin ninyo, hindi nila gagawin yan sa 2025? Ay, 2028? Gagawin po nila yan. Gagawin po nila yan. Kaya nga ngayon pa lang, ipatupad na natin ang nasa batas. Again, nasa batas na po ito. Panoorin po natin ito. Para mas maintindihan natin. Nanawagan si Pastor Apollo Sikibuloy na ayusin ang kasalukuyang sistema ng eleksyon sa bansa upang matiyak ang integridad at kredibilidad ng 2025 midterm elections. Ito ang pahayag ni Attorney Israelito Torreon, Legal Counsel ni Pastor Kibuloy, sa press briefing ng Duterte senatorial candidates itong Biyernes. Aniya, ang hakbang na ito ay upang maprotektahan ang mga susunod pang eleksyon mula sa anumang uri ng anomalya. Ayusin natin ang ating sistema, ayusin natin ang sistema ng batas, ang sistema ng eleksyon natin para sa 2028, wala na po itong mga pagdududa na ito. Mas credible na po at clear na po sa atin, truthful na po at saka wala ng question sa resulta po ng eleksyon. Nauna lang nanawagan si Pastor Kibuloy ng manual counting ng mga boto. Kasunod na umano yung mga anomalya at kahina-hinalang resulta sa botohan. Nakiisa naman ang kanyang mga kapwa-kandidato sa PDP laban na tinaguri ang Duterte 7 sa panawagan ng manual counting ng mga boto upang maibalik ang tiwala ng publiko sa proseso ng eleksyon. Kabilang sa Duterte 7 sina Pastor Apollo Sikibuloy, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jamie Bondo, Attorney Raul Lambino, Attorney J.V. Hinlo, Dr. Richard Mata, at Philip Salvador. Ang gusto naming mangyari ay iimplementa ang batas. Section 31 of Republic Act 9369. Yan po ang prevailing law ngayon sa ating bansa. Ano po ang ibig sabihin yan? Na ang botohan natin ay electronic, pero pag bilang po ng mga boto sa presinto, kailangan po ito manual counting. I ask the newly elected legislators, both houses, sa Senado at sa Kongreso, na amindahan na natin itong automated. Maganda itong punto ni Atty. Vic. Nanawagan siya sa mga nanalong congressman at nanalong senador. Kaya ako pasensya na po, nananawagan ako
sa ating mga kakamping senador, supposedly. Senator Bongo, Senator Bato, Marcoleta. Senator Marcoleta. Huwag niyo pong iwan ang Duterte 7. Duterte 7. Oh, tama. Duterte 7. Huwag po niyong iiwan. Ito po ay panawagan sa inyo. Kung talagang tayo ay para sa bayan, kalkalin natin ho ito. Alamin po natin at siguraduhin po natin na talagang walang nangyaring dayaan. Hindi ho pwede kasi ano ho ba yung pinipilit lamang ng grupo na ito? Yung tinatawag na hybrid. Diba? Pag bumoto ka, ipapasok mo. Walang problema doon. Pero pag sa counting na, dapat imamanual. Muna. Tapos, tsaka itatransmit na pwede na yung automation na, yung through kung ano man way of transmission nila. Pero at least, merong record manual. Ano ba ang naging resulta ng presinto na ito? Yan. Diba? May check and balance. May nag-manual, meron ding nagbilang ng automation. Dapat magtugma yun. Pag hindi nagtugma yun, ay sandali. Merong kumalikot ng computer na yan. Simple lang eh. At yan po ay nasa batas. Nasa batas po natin yan. Bakit hindi ginagawa ng COMELEC? Ano to? COMELEC nga? Diba ho? Simpleng-simple lang. Hindi ho nananawagan na palitan ng kung ano-anong machine, palitan si chairman. Hindi. Simple lang. Pumili lang tayo ng ilang presinto na i-manual natin. Bilangin natin manually. Tapos itugma natin. Tumama ba? Kasi mantakin mo. Boboto ka. Pasok mo sa computer. Tapos magta-transmit na. Yun na yun. Anong check nun? Wala. Yung nga lumabas na ibinoto mo, iba lumabas eh. Paano mo sasabihin na check yun? Nagigets mo? Doon pa lang eh. Sandali. Katarantaduhan no itong eleksyon natin. At mga kababayan, ito ang pinakapundasyon ng ating bayan. Hindi mababago ang ating bansa hanggang bulok ang sistema ng eleksyon. Bakit? Mananatiling mananalo at mananalo ang may pera. Ang kayang magbayad para imanipula ang eleksyon. Mananalo at mananalo. So kung ang isang tao, inalok nga, remember inalok po ng 400,000, 400 million. Hindi ko na lang sasabihin kung sino pero napaniginipan yan ng kasama ko pero ako alam ko totoo yan. Inalok ng 400 million. Ipapanalo ka namin. Buti itong tao na ito maprinsipyo, makadiyos at talaga namang may paninindigan laban sa korupsyon. Ang sagot niya, gusto kong tama ang pagkapanalo. Hindi dahil sa korupsyon. Kasi mantakin mo, ang bukang bibig mo, bitay sa mga korupsyon tas magbabayad ka ng 400 million para manalo ka. Tama, mali. So hindi ho siya kumagat. Hindi ko na lang papangalanan to kasi I'm not authorized to say his name. Hindi ko na lang papangalanan to pero hindi niya kinagat yung 400 million dahil prinsipyo ang tao na ito. Zero corruption. Yeah? Hindi niya ho kinagat. Isipin nyo na lang. Kaya nga ako nagulat Kasi the same 400 million na nahuli sa Cebu. Kanino ibibigay yun? Yun ba ibibigay sa... Ewan, no comment. May alam pero hindi ko sasabihin. Akin na lang. Sa Cebu pa talaga. Di ba? Anong ibig sabihin nun? So, can you just imagine this? Politicians are winning because of money. Sa tingin niyo, saan nila babawiin yun? Wala. Hindi, mapagbigay lang sila. Mapagbigay lang. Babawi yan. Kaya nga ako, pangarap ko in the future, pangarap ko na magkaroon talaga tayo ng mga leaders na hindi naglabas ng pera, pero nanalo. Meron. Iilan-ilan. Especially sa mga local government. Meron yan. Mga talagang isinuka na, katulad ni Gwen.
na wala namang pera yung kalaban, sakto lang, pero nanalo. Di ba? May mga ganyan. Pero sa national, naku, matinding bilihan na gaganap dyan. Paano natin itatama yan? Eto, manual recount. I-manual natin. Halo, hybrid. May manual, may automation. Di ba? Election system law, sapagkat ang sinasabi naman talaga ng ating saligang batas, secrecy in voting, pero full transparency pagdating sa counting. We want Section 31 of 9369 to be implemented. Manual count, hindi po recount. Para naman kay Atty. Raul Lambino, na personal na nakaranas ng aberya sa eleksyon, isang centralized defect umano ang nangyari sa eleksyon. Hindi lahat ng mga bumoto para sa kandidatong gusto nila sa halalan na ito, yung boto nila ay nabilang ng tama. Dahil depektibo yung mga makina at mga teknolohiya na ginamit po rito sa halalan na ito. Centralized defect ang nangyari dito. Nakasaad sa Section 31 ng Republic Act No. 9369 o Election Modernization Act ang mga probisyon hinggil sa manual na pagbibilang ng mga boto na kabilang sa paggamit ng automated election system. Ayon sa batas, ang pagbasa at pagtatala ng mga balota ay dapat isagawa sa paraang mano-mano upang matiyak ang transparency at kredibilidad ng proseso ng halalan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Nakgaling Ayan, talaga. bago siguro tayo magtanong kay Atty. Torion, tanungin muna natin yung mga manonood. Ay pabor sa... Napunta ka lang ng Amerika, ganyan na suit mo, ha? Hifaffer ka na ngayon, ha? Dati ng Amerikana ka, ha? Manual recount, ilagay nyo dyan, ha? Sa comment section, yes. Kung hindi naman kayo pabor, ilagay nyo rin. Kung kayo yung mga bashers, ilagay nyo rin dyan. No. Ayun, tanungin natin si Atty. Torion kasi nabanggit kanina, ayusin natin yung sistema. So ano bang hahabulin natin dito sa manual recount? Yung susunod na election sa 2028 o maihahabol pa natin na posibleng mabago pa ang desisyon ngayong 2025 election? Well, ganito po, no? Una, nananawagan tayo, verbal call ito. Ang unang nanawagan ito si Pastor Apollo Sikibuloy po. Through a Facebook post na pinick up po ng Philippine Star and national mainstream media, no? Kaya nag-viral po ito and ang dahilan po nito ay may legal basis talaga. And nung na-discuss natin ito sa ating mga kasama sa Duterte yung Duterte 7 po, lahat po ay nag-agree kaya gawa kami kanina ng press conference, no, na pag-agrihan ng grupo na dapat suportahan yung pananawagan ni Pastor Apollo Sikibuloy. Now, verbal call pa lang yan. Later on, pina-finalize natin yung manifestation. Una, hiwalay yung opinion ng grupo. Supposedly, manifestation with motion to suspend proclamation. After much discussion po, baka sabihin po ng mga nasa kabilang kampo na surloser lang yan kasi mga talunan yan. Kaya ipapasuspend nila yung proclamation. Naging unanimous yung decision na i-follow din si Pastor Apollo Sikibuloy. Ay ano yun? Na maski i-conduct yung manual counting, kung aakyat yung boto nila, hindi sila uupo. So kaya, winala ko yun sa aking draft ng aking manifestation with motion. Yung ipasuspindi yung proclamation. I-proclaim kung sino yung nanalo nila. Ayan, malinaw, ha? Sa mga, pasensya na, sa mga ulul dyan na nagsasabing bitter lang, kaya po ginagawa itong panawagan na ito. Hindi po, tinanggal na doon sa manifestation na sinasabi na i-delay ang proclamation. Hindi, i-proclaim nyo na. Walang problema sa amin yan. Basta i-manual count nyo. Yun ang sistema dito. Yun ang kanilang panawagan. Go, proclaim nyo na yan. Hindi yan ang habol namin. Ang habol lang namin dito, kapanatagan ng puso at sa susunod na eleksyon ay dapat manual ang counting. Hybrid. Ika nga. Manual ang counting,
Iko-compare dun sa automation, tas isisend yan, dun talagang sa main na bilangan. Pero at least, merong manual counting. Hindi na hocus-pocus sa SD card o di kaya na hocus-pocus through the online. Di ba? Ang linaw ho niyan eh. Pero dapat mag-conduct ng manual counting. Anong legal basis na naman ito? Ang legal basis ito, motu proprio powers ng Commission on Elections. Because under the 1987 Constitution po, binigyan ng power ang Commission on Elections to be the sole and exclusive body to conduct an election or conduct elections here in our country. Pero may mandate po that the election should be honest, hope-free. Kaming mga law students noon, hope-free. Ano yun? Honest, peaceful, hope-free. Free, credible elections. Yeah. Pero, ang nangyari kasi dito, hindi po credible. Ang dami pong mga tanong. So, kailangan babalik ang Commission on Elections sa rason bakit sila nandyan na-mention talaga sa 1987 Constitution. Since the credibility of the election is under attack, so kailangan motu proprio, on their own, mag-conduct sila ng manual counting kasi yun po ang nakasaad sa batas. Posible ba yan after the elections? Motu proprio po. Pwede yan gawain ng Commission on Elections. Ano yung motu proprio? On its own. Kasi motu proprio, it's on its own. Kala ko kaano-ano ni yung artista. that's part of the powers of the Commission on Elections as the election body in the 1987 Constitution. Second, ano pang gagawin natin? Kung hindi po sila susunod dyan, magpa-file po tayo ng supplemental petition po sa Supreme Court. No? If you will remember, yung PDP Laban po, ginawa po nila akong abogado at saka in my own personal capacity rin, sumama din sa akin si Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Jimmy Bondok, si Attorney Raul Lambino, no? Nalista nga din si Attorney Glenn Chong doon sa aming petition for mandamus and prohibition. Ano yung mandamus? Para ma-implementa yung Section 31 of 9369 sa domestic voting na dapat may manual counting of votes in the precinct level. Ano naman yung prohibition? Yung prohibition po ay pertaining to sections 22, 23, 24, 25, and 27 of Republic Act 10590. Kasi doon po sa Republic Act 10590, dapat sa online voting po ay personal voting or by registered mail at saka dapat yung canvassing doon po sa mga embassies. Wala pong batas on online voting, ngunit inimplementa ng Commission on Elections. Kaya nga, kailangan na ma-mandate or ma-ordered by mandamus ng Supreme Court yung Commission on Elections para ma-implementa yung Section 31 na manual counting sa domestic voting at ma-prohibit sana yung online voting kasi sa overseas kasi wala pong batas niyan. So, kung mag-grant yun ng Supreme Court, posible po na magkaroon ng manual counting po. Ngayon, so malinaw po yan mga kababayan. Ha? Una, magkusa na. Magkusa na ang COMELEC. Yan ang panawagan ng taong bayan. Pero ito nga yung ating sinasabi dito, mga friendship. Ha? Sana magkaisa tayo. Kasi ito yung sinasabi kong sa mga Iminatics eh. Bakit kanyo? Kasi itong mga Iminatics, so sabihin na natin itong mga IME vloggers, itong mga nanahimik na porket nanalo si IME. Napapaghalataan tuloy na talagang kayo ay employed ni IME. Di ba? Huwag kayo manahimik. Hindi yan ang pinaglalaban natin. Hindi si IME yung pinaglalaban natin. Nahalata tuloy kayo masyado eh. Ang ipinaglalaban natin dito, hindi na natin pinaglalaban na yung 7 manalo pa. Hindi yun. Hindi na nga sila lahat sila in favor na doon sa sinabi ni Pastor Kibuloy na kahit ano mangyari, hindi na silang gusto makinabang. 'Di ba? Ang sinasabi natin dito yung 2028 election. Magkaisa tayo.
Yung mga topic nyo halatang-halatang eh. Di ba? Ayun lang nga sa akin. Huwag natin tigilan ito. Bakit kayo tumitigil na ipaglaban ito porket nanalo yung boss ninyo at dire-diretso yung retainers nyo? Huwag ganun. Nakakahiya naman tayo sa... Kasi alam mo, kaya nga ako inis na inis eh. Ang dami mo nag-message sa akin pagkatapos ko nilabas yung tungkol sa PDP. Alam nyo, ako kasi ang tipo ng taong hindi ako humahalik sa puwet ng kahit sino mang tao. Tandaan nyo yan. Even with the, baka sabihin ninyo, ay kay Duterte, hindi. If I don't like something, I don't like. I don't care. Hindi mo sinagpapalamon sa akin eh. Kay Pastor Kibuloy sa KOJC, hindi din. If I see something wrong, pupunahin ko yan. Kung sa tingin ko may maling move, pupunahin. Nagkakataon lang talagang pareho kami ng puso. Ito walang biro ito ah. Yung puso ni Pangulong Duterte parang pareho ng puso ni Pastor Kibuloy. Kaya nagkakatugma-tugma kami. Kasi yun yung gusto namin mangyari. Halimbawa ito, ang ganda eh. Tingnan yung initiative ni Pastor ha. Manual recount tayo. Tapos kahit manalo ka siya, hindi siya papayag na maging senador. Out na siya. Ginagawa na lang niya ito for the 2028 election. Mga kababayan, lalo na yung mga Iminatics dyan, umimik kayo. Kung hindi kayo umimik, mahahalata talaga na si Aimee lang ang kinampanya ninyo. Kung kayo ay Duterte supporter talaga, mag-ingay kayo dito sa manual recount. Pag nawala na naman itong issue na ito, ay naku po, 2028, wala na. Alam na natin kung sino panalo. Kahit pagbalik-baligtarin mo yan. Oo, mahihirapan pag sobrang laki ng margin. Kasi ganyan na nangyari. Kasi baka sabihin nyo iba, so ibig mo bang sabihin sila Bato, sila Bongo at sila Marcoleta kaya nanalo dahil dinaya nila? Hindi yun. Wag kang tanga. Ikaw naman. Ano ibig ko sabihin? Kasi andaan ninyo yung daya o yung sinasabi nating hocus-pocus dyan. Minimal lang yan. Ibig sabihin, millions. Kalimbawa kay Pangulong Duterte, di ba 6 million na nadagdag, nabawas, tapos nadagdag sa kalaban 6 million. Ganon kayang dayain yun. Sigurado naman ako because of the INC support, malamang sa malamang din, malaki masyado yung margin nila Bongo o kaya ni Bato at saka ni Marcoleta. Or maybe, sinadya nilang manalo ito. O sinadya nilang, hindi sinadyang manalo. Sinadya nilang hindi galawin yung boto nila. Bakit? Kasi masyadong mahahalata. So to satisfy some people, sige na nga, papasukin na natin, wag na nating pakialaman itong tatlong to. Ito na lang ang pakikialaman natin, yung medyo mas maingay. Hindi, aminin na natin, di ba? Kasi nga po, una-una, hindi nila pwedeng pakialaman ang boto ni Marcoleta. Ma-OB silang sobra. Dahil ang lakas talaga ni Marcoleta. Sinuportahan pa ng INC. So talagang malakas talaga si Marcoleta. Si Senator Bongo, malakas talaga. At si Bato, anak ko po, pag yan sa Mindanao, Visayas, grabe po yan. Napakagaling niya sa kampanya. Anong ibig ko sabihin? Yung mga nasa baba, yun ang ilalaglag. Yung mga 10 to 12 to 15, yan ang mga nilalaglag. Yan yung kaya nila eh. Actually, mula sa 7 and 8, kaya pang ilaglag yan eh. Hanggang 13, 14. Di ba? Matindi ho yun. Kaya sana, ako'y nakikiusap sa mga Aimee vloggers, Aimee Natics. Pansinin natin to. This is not about Pastor Kibuloy. This is not about the Duterte 7, not Jimmy Bondoc, not Attorney Hinlo, not kahit sino sa 7, Attorney Rodriguez. Hindi po tungkol sa kanila to. This is about 2028 election. Maawa tayo. Hindi lamang po presidenteng iboboto natin sa 2028. President, Vice President, even senators, and another set of congressmen. Di ba? Congressmen. Ang English mo, kinamatis. Congressman. Basta yun na yun. Huwag kang maarte dyan, banat bay, ha? Di ba? Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Sana lang magkaisa tayo dito sa panawagan na ito. Di ba? Yun lang ho sa akin, ha?
Oh, di pa tayo ng topic. Ano pa topic natin? Sabi ko sa inyo, marami tayong topic ngayon. Yung pangalawang topic natin, makakalaya na si PRRD. Bakit ko nasabi? Tapos, binangga ang isang Governor Gwen. Ang lupit. Hindi ho basta-basta si Governor Gwen. Kita mo naman kung paano magalit yun. Nagiging ano yun. Napapanood ko yun sa mga Sleeping Beauty. Yung itsura ni Madam Gwen, di ba? O, di ba? Pero yet, natalo. Yun dahil walang iba kung hindi si mga Duterte. Credit sa mga Duterte talaga yun. They see that the power of the Duterte lalong lumakas nung kanilang tinagpias si Pangulong Duterte at si BP Sara Duterte. Kaya magbabago ng environment. Isa dyan, yung impeachment. Magbabago na yan. Decisions. Naku po. Kasi alam mo, bakit ko sinabi na ganon? Kasi nga, yung mga natin, ako kasi meron akong faith pa rin. Meron pa rin akong tiwala sa justice system natin. May tiwala pa rin ako. Hindi lang sila masyadong nakagalaw nitong mga nakaraan dahil din siguro sa banta ng nasa kapangyarihan. Pero ngayon nakikita na nila na yung banta ng kapangyarihan ay unti-unti nang nawawala. Diyan na nila inilalabas ang katotohanan. Kaya mga kaibigan, itong darating na 3 taon ito, manood kayo. Ako, excited ako. Excited ako kasi talagang lalabas at lalabas na ang mga katotohanan. Tapos na yung impeachment. Sa tingin ko, makakalaya na si Pangulong Duterte. Sa tingin ko, yung dapat makulong, makukulong na uli. At yung dapat palayain ay dapat makalaya na. Maniwala ho kayo sa akin, unti na lang, konti na lang. Hindi ho natutulog ang Diyos. Yan ang palagi ko sinasabi. Kung tayong mga Pilipino, iba sa atin natutulog, ang Diyos po hindi natutulog. Yan po ang tatandaan natin. Kaya magmatsyag po tayo, mga kababayan. Okay? Maraming salamat po. God bless everyone. Sana ho, sa napakahabang video na ito, na isip-isipan nyo rin mag-subscribe. Kasi ang dami pang hindi subscriber. At kung gusto nyo na rin po akong suportahan para tayo manatiling independent, magpa-member na rin kayo. Kasi po yung subscription, libre po yun. Yung membership, para po kayo ay nagkukumit kayo ng kada buwan na certain amount. Nandyan po yan. Wala hong puwersahan dyan. At least tayo po ay transparent kung sinusuportahan nyo po ko at itong channel na ito na manatiling independent, manatiling hindi nababayaran, manatiling matapang at lumalaban sa mga katiwalian, lumalaban sa mali. Kung gusto nyo akong patuloy na maging independent, suportahan nyo po ito through the membership or through kahit kung ayaw nyo talaga yon at wala din kayo, hirap din kayo, wala namang problema yon. Subscribe na lang kayo o di kaya mag-share and like. Kung titingnan natin yung mga nanalo, di ba pinag-usapan na natin isang araw yan Pinag-usapan na natin, ang kailangan lang 8 ang 3/4 ika nga. Ang kailangan po ay makuha ang boto para po sa ma-impeach si BP Sara Duterte. So ibig sabihin 8 lang. Hindi na siya ma-impeach. Yun ang pinag-uusapan ngayon. Siyempre, si Bongo. Posible naman. Imposible yung bumoto for impeachment dyan. Si Bam Aquino, hindi natin sure kasi may narinig ako sa kanyang video na medyo nandun siya sa side ng not for impeachment. Okay? Pero gayon pa man, ang pinakamatindi ko kasi dito, siyempre tandaan ninyo, si Bam Aquino po ay binitbit ng INC. Although, ang mga Aquino, alam nyo naman, mainit din ang dugo niyan sa mga Duterte kasi sila ang mga Duterte ang nag-expose ng talagang kalokohan ng mga dilawan at mga pinklawan. Pero itong si Bam Aquino, sa tingin ko mukhang hindi siya papabor sa impeachment. Kasi siyempre, ang alam natin dyan, yung usapan sa INC, di umano, may bali-balita tayo, may nagkwento sa atin. Alleged lang ho ito hindi ho ito sigurado. May nagkwento ho sa atin na lahat ng in-endorse ng INC is not favoring
impeachment. Bakit po naman kanyo ganyan? Una-una, kitang-kita nyo naman po na sila ay talagang against sa impeachment ni VP Sara Duterte dahil sa kanilang for peace reason ay talagang against sila. Kaya nga sila nagkaroon pa ng malupit na rally. Di ba? So ibig sabihin lamang po, malamang lahat ng, i-assume na natin, lahat ng INC na choice ng INC ay not for impeachment. Si Bato, definitely hindi ho yan impeachment, di ba? So 3 na. Ito pa lang yun sa kalahati pala pinag-uusapan natin dito. Doon sa kalahating bago, 3 na kagad ang hindi papabor. Si Erwin, malamang impeachment yan. Si Kiko, sa tingin ko, impeachment din yan. Kasi ang alam ko, hindi ho ito in-endorse ng INC. At siguro, ito ang babalanse sa mga pinklawan, di ba? Meron for impeachment, meron for anti-impeachment. So, parang ganon, malamang si Kiko. So, 3 against 2. Si Rodante Marcoleta, definitely, hindi yan for impeachment. So, 4 na kaagad. Ping Lacson at si Tito Soto, ay, naku po, alam naman natin yan. Yan po ay alyansa. Pero gayunpaman, itong dalawang ito medyo pag ganun ho ito pagdating sa stand So hindi natin sure kung itong dalawang to ay talagang totodong pro-admin. Pero sige, sabihin na natin 70% admin sila. So 30% lang ang hindi admin. Okay? Pero mamaya may papakita tayo mga kababayan na malamang sa malamang etong mga to ay not for impeachment. Bakit? Kasi marami ho ang lalo na sa pag-amin ito ni Tiangco, may inamin kasi si Tiangco na yung nangyari ay talaga namang masasabi nating kasalanan ng Oy, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari? Sorry naman. Inumulto tayo, animal yun not for impeachment itong dalawang ito, malamang kasi nga sabi nga ni Tiangco, isa sa dahilan kung bakit natalo ang alyansa ay dahil sa impeachment na ginawa ni Romualdez. Pia Cayetano. Ayan po, alam naman natin kapatid yan ni Senator Alan Cayetano. So, more or less, hindi rin po yan sa impeachment. So, ilan na kagad yun? So, sabihin na natin na may 5 na sa anti-impeachment. Si Camille Villar, definitely hindi yan. Kita nyo naman, ginipit pa ni Marcos ng bandang dulo Kasi nga, pag ganun-ganon siya, nagipit tuloy siya. Pinag-iinitan ngayon yung negosyo ng kanilang pamilya. Definitely, napakalabong mag-impeachment niyan, di ba? So, 6 na. Si Lito Lapid, alam na natin yan. Yan po, walang alam. Anong yan po, walang alam? Hindi, sandali lang. Kayo naman, Si Lito Lapid po, malamang sa malamang. Talagang for impeachment yan. Si Amy Marcos, siyempre, dahil utang na loob niya, sana tumupad sa usapan. Utang na loob niya kay VP Sara pagkapanalo niya, malamang sa malamang, yan po ay non-impeachment, no for impeachment, di ba ho? Alam nyo, baka kababayan makinig tayo. Komento ka lang. Alam nyo na talagang sinuka ng taong bayan nito si Amy, Kasi mantakin mo, Marcos ka kaapelido mo yung nakaupong presidente. Nasa number 12 ka. Sa madaling salita yung tinatawag na sinuwerte ka, hindi ka natapon sa basura. Ika nga. Paano nangyari yun? It's because of VP Sara Duterte. At the same time, nagawan mo ng paraan yung sa PDP. PDP talaga. Magkano? Again, pag sinabi natin PDP, hindi ho yung Duterte Definitely, the Duterte is against the decision. Ako, yung endorsement ni Robin Padilla ay personal. Pero doon sa Duterte, definitely they are not in favor or masasabi natin they don't like
na ipinasok si Amy last minute. Against po sila dyan. Ako, nakarinig na ako. Ayoko na lang magsalita. Sigurado ako nakakarating naman sa kanila ito. Pero they are really against doon sa nangyari. As a matter of fact, ang daming ang kwentuhan doon na nagaganap ngayon Sino kaya ang yumaman? Ewan ko sa inyo. We're fighting corruption and yet. Anyway, mga kababayan. So, ayan po. Diyan pa lang, nakapito na. Di ba? Pito na kaagad ang sabihin, hindi para sa impeachment. Ibig sabihin, ayaw nila yung impeachment. Pito na kaagad. So, more or less, doon sa 12 pang natira. Di ba? Yung dati pa, yung mga nandun na. For sure doon, ang dami doon. Sino pa? Andun si Estrada. 2 Estrada doon. May Villar doon. May Cayetano doon. Ayan po, mga siguradong hindi for impeachment yung mga yan. Di ba? Si pangalan nun, si Villanueva yun, medyo gitna yun. Si Legarda, gitna din yun. Di ba? Si Mig Subiri, dahil nakudita siya ni Escudero. Ano ibig sabihin nun? Alam naman natin walang basbas ng presidente, imposibleng maging Senate President si di ba? Si Escudero. So ibig sabihin po niyan, binasbasan ni Presidente Marcos siyang si Escudero. So malamang sa malamang galit po yan si Migs, di ba? So sigurado ako not for impeachment yan. Maniwala kayo sa akin. So in other words, Philippine Earth, wala na. Pinis na. Kahit ano pang sabihin ninyo, pinis na. Pero may mas matindi pa hong revelasyon dyan. Ito po, matindi hong revelasyon ito na grabe nga sa loob-loob ko, nakakagulat po itong matinding revelasyon na ito. Ano po yun? Ito, panoorin po natin. Dito mo malalaman talaga na the impeachment na ni VP Sara Duterte ay pinagplanuhan. Hindi lang o pinagplanuhan, sinadyang ilabas before the election. At the same time, dahilan ng pagkatalo ng mga senador ng alyansa. Di ba ho? Ito ho. Kasi ito, wait lang. Pakita natin ulit Etong po dito, isa lang talaga ang masasabi mo, dalawa lang, ang masasabi mong talagang alyansa. Ibig sabihin talagang solid Marcos. Actually, baka isa nga lang, si Lito Lapid nga lang. Kasi hindi mo pwedeng i-credit yung si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo, nanalo yan not because of Marcos. Erwin Tulfo, nanalo yan because of the family name Tulfo. Established na ang Tulfo So, hindi yan dahil sa mga Marcos. Una yon. Isa pang alyansa, si Ping Lacson at si Tito Soto, both of them, established na po yan. Kumandidato na nga presidente at vice presidente. Hindi na po yan masasabi nating matatalo dahil po sa sila ho ay nasa una-una in-endorse ng isa yung INC. Pangalawa, etong dalawang to established na yung kanilang pangalan. Hindi ho ang dahilan ng pagkapanalo nila ay si Marcos. Napaka-imposible. So si Camille, alam naman po natin, last minute itinapon sa barko yan inilaglag yan Kung meron man talagang pinakasolido na sana ay masasabi nating ito talaga ang protege ng ni Marcos o ito talaga yung bata niya. Alam mo kung sino? Wala. Si Abalos. Kasi si Abalos ang masasabi mong bagong pangalan na binild niya yung pangalan niya under the administration of Marcos. Nag-epal siya. Lahat ng kaipalan ginawa niya bilang SILG. Tapos pati yung pati yung mga accomplishment niya, KOJC, tapos yung mga drug syndicate kuno, yung mga raid na ginawa niya, pinagmalaki niya yan Ibig sabihin, yung kanyang pinaka quote-unquote pondo para maging senador
ay yung accomplishment niya bilang bata ni Marcos. Di ba? Pero, olat. Sa madaling salita, talagang isinuka ng taong bayan ang Marcos. Yun ang katotohanan. Kasi yung mga iba, hindi naman nila alam. Halimbawa, ito tanong mo yung mga tao sa eleksyon, Lito Lapid, hindi naman nila alam, Marcos ba yan? O ano, basta kilala namin yan, gusto namin yan. Artista yan, panalo yan sa amin. Sa puso namin, panalo na yan. Artista yan, kilala ko yan. Hindi kasi, sorry mga kababayan ganun talaga mga Pilipino. Marami pa rin sa Pilipino na ngayon na last minute, di nga nila alam. Pupunta nga sila doon sa voting station, hindi nila alam kung sino iboboto nila di ba? Bibihira ka makakitang botante na meron silang listahan ng iboboto. Usually, bahala na kung sino yung una namin makita at maganda ang pangalan at nare-recall namin yung pangalan. Yun ang iboboto namin. Uy, alam naman natin si Lito Lapid, talagang natulog na yun dyan. Ay, natulog. Sorry naman. Sorry. I mean, nabulok. Ay, mali. Tumagal na sa Senado. So, hindi yan dahil Marcos, di ba? So, lahat ito, mga pangalan na nandyan, ay hindi yan Marcos. Hindi yan naidikit sa Marcos. Hindi katulad ni Bongo. Ay, alam natin, Bongo, Duterte yan. Bato de la Rosa, abay Duterte yan. Yeah? Rodeante Marcoleta, abay Duterte rin yan. Alam na kagad ng taong bayan yan. Ay, may Marcos, manggagamit. Sorry. Duterte. Duterte din yan Sorry naman. Kaya, doon pala makikita mo na mga kababayan, bakit ko sinasabi ito? Dito sa nanalo sa 12 na to, walang solidong Marcos dyan. Yung mga yan, si Ping Lacson tsaka si Dito Soto, mga ano lang yan mga umaangkla lang yan Pero hindi yan talaga yung dimidikit sa Marcos. Hindi ganyan yan. Personalidad yan, hindi talaga. So, hindi nanalo ang Marcos sa itong huling eleksyon. Kaya nga, ipapakita ko sa inyo na mismo yung kanilang campaign manager naniniwala na naolat sila. Naniniwala na kasalanan kasi nang nagpautot nitong impeachment. First question po, may we get lang your reaction? Kasi a few days ago, si Senator Lacson issued a statement. Andali, zinum ko lang kasi para hindi kita yung buong mahirap na. Alam mo naman to mga to Ay, sorry. Saying that there was a failure of the machinery of the administration. What do you think of that? Okay. Yung failure of machinery, ang sinasabi ni Senator Lacson doon, because I spoke to him yesterday, is hindi talaga naka-deliver yung expected votes, especially doon sa mga areas na supposedly walang kalaban yung mga kandidato ng alyansa parties, no? So yun ang sinasabi niya. He wasn't referring to a specific place, but he was referring to the alliance coalition. Yung niya, dila niya may pagkasosyal It's not referring to ano kaya nito si Atty. Kabutas? Parties na walang kalaban sa lokal, no? So they were expecting na yung walang kalaban or virtually walang kalaban makaka-deliver, no? Sir, na-investigate yun na po ba kung bakit nagkaganon? Hindi, talagang doon sa Cebuano-speaking areas, so hindi lang sa Mindanao, talagang nagkaroon ng resistance, no? And we saw that, no? Starting doon sa impeachment. Kasi nga, kaya medyo ako nagtagal kanina, I pulled out the surveys that we had kasi mahirap naman mag-imbento tayo, no? So for example, we had a survey October to, no? Right after filing, ang pasok sa alyansa noon sa Mindanao, let's focus on Mindanao, is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ang pasok sa alyansa noon. Actually 10 statistically tied yung isa, no? And then right after the impeachment, hindi pa pasok dito yung data ng pagdala sa Hague. Ang natira na lang yang isipin nyo, Mindanao 10. One takip survey ito pinag-uusapan dito survey 10 daw. Sabihin mo na mali yung survey at least 8, 7. Pero majority pasok sa kanila before the impeachment.
So inaamin talaga nila na sumablay itong impeachment. Eto, sasabihin niya ngayon, after the impeachment, before the kidnapping ni PRRD, eto naman ang naging resulta. Doon sa Mindanao is 1, 2, 3, 4. So from 10 naging 4. Wala pa dyan yung hate. So after impeachment to kumalhati yung bawas sa survey. So nagalit talaga ang taong bayan dun sa impeachment ni VP Sara Duterte. Bakit importante ito? Kasi natandaan ninyo meron silang nilabas na survey na kesyo pabor daw mahigit kalahati na mga Pilipino sa impeachment ni VP Sara Duterte. Dito pa lang makikita mong katarantaduhan na yung mga survey nila na nilalabas ng Malacanang. Di ba? Kaya nga alam nyo, dito pa lang, obvious na na doom sila na pagkatalo dahil dito sa impeachment na ito at pumangalawa pa yung dahil. Impeachment pa lang po ito, no? Impeachment pa lang yan. At makikita mo yung 4 namin napunta sa 9, 10, 11, 12. So ibig sabihin, yung 1 to 8, puro PDP. Okay. Naging PDP daw, puro DPD daw. Sorry. Hindi ako nahawa lang ako. Lumipat sa PDP lahat. Mantakin mo Mindanao. At alam mo, tinitingnan ko nga yung mga post ni Atty. Jimmy Bondoc. Grabe. Lagi siyang nagta-top 5 buong Mindanao tsaka Cebu. Pati doon sa absentee voting, kakaiba. Tapos, wapak. Labo talaga, no? May data ba kayo after the Hague? May data po ba kayo after the Hague naman? Yes, after the Hague talagang problema na tayo, no? After the Hague na problema na sila. Kamot ulo na sila. Yan yung sinasabi natin di ba, mga kababayan? Akala nila, nakalamang sila, tuwan-tuwa sila na nawala na si Duterte sa ICC. Napunta na sa ICC. Tuwan-tuwa mga animal di ba? Lalo na yung mga tanso vlogger. Tuwan-tuwa sila. Ano na mangyayari? Ipapaputol ko. Pagka nakabalik yan si PRRD. Sa totoo lang, lalong nagising ang taong bayan. From impeachment, papunta doon sa dahig. Doon sa dahig, wala na talaga. Olat na sila. Talagang naubos na yon. But what I'm saying is, yung impeachment kasi, pero iniwas niya sa dahig. Kasi bakit? Eto, pakinggan ninyo was beyond our control. No? Yung dahig daw, beyond our control. That's not true. That's not true, Toby. Huwag kang That's not true. Kung walang utos sa PNP na arestuin si Pangulong Duterte, ay walang aresto sa kanya. Ito'y inutusan. So, don't tell us, ayaw mo lang ma-blame yung amo mo. Ang amo kasi nito, si Marcos, yung presidente. Kasi nga, yun ang niya Yun ang kanyang immediate superior. Dahil sa campaign na manager siya ng alyansa, aminin mo na merong kamay. Imposibleng gagalaw si Marbil, imposibleng gagalaw si Torre nang hindi inutos ng presidente. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin sa taong bayan na wala kayong kamay sa dahig. Ang sinasabi lang niya kasi dito, wala daw silang control doon. Pero may control sana doon sa impeachment kasi ang magdi-decide doon mga congressman. Pwede namang hindi impeach noon Tsaka it was a useless exercise kasi yun naman yung sinabi ko sa kanila kahit pirmahan nyo ngayon, Feb 5, ganun din, June 2 pa rin yan itatakal ng Senate, no? So, ano nangyari doon? Di ba? Nagkaroon ng backlash naman talaga. So, sa kanya daw, congressman kasi to na naging campaign manager. Sa kanya daw, pinayuhan na wag nang ituloy yan kasi nga, mapipirmahan mo ngayon, hindi rin naman January sa June pa. So, bakit mo pipirmahan ngayon? So, sa madaling salita, talagang minadali. Bakit? Ulitin natin, bakit minadali yung impeachment? Kasi may mga pressing issue noon na gusto nilang iwasan. Ano yun? Budget. Nabuking kasi yung blanco sa budget.
Tapos, kakailanganin din bigyan itong mga congressman mag-alat ng project. Aaminin niya dito talagang nag-alat ng project pag pumirma ka. Kaya talagang pinush na nila yung pagpirma. It's because of pera, budget. Pinera-pera ho talaga yung impeachment. Dito malinaw. Yung Hague, there are external factors beyond our control. So it is not an apples to apples comparison, no? So iniwas na naman niya yung The Hague na issue. Bakit? Sinasabi niya external factor daw yun. Ano external factor? Magagalit ICC? Huwag tayo maglukuhan. Toby naman, may magiging ano ka na nga lang, honest ka na sana pero sinungaling ka pa. Huwag tayo maglukuhan na wala kayong hawak doon. You can control it if the president don't like it. Remember, na ano natin yan sa hearing, di ba? Ni Amy, sinabi doon. Hindi naman red notice yun eh. So, ibig sabihin, we are not really required to participate. As a matter of fact, even if red notice yung ibinigay ng Interpol, nasa discretion pa rin natin. Control pa rin natin. Di ba? Ibig sabihin, kalokohan at kasinungalingan yung sinasabi nyo. Mas pasensya na Congressman Toby Tiangco. Nagsisinungaling kayo sa part na yan, sa tingin ko. Ang pag-usapan natin dito, yung totally within our control, yung impeachment. Kung hindi natin ginawa yun, hindi ganito kasama. Turuan na sila ngayon turuan na, sisihan. Sino mananagot? Yung executive branch na nagpadala sa The Hague or etong impeachment na kagagawa ni Speaker? Nagtuturuan na ngayon ng executive at itong si Speaker Romualdez. Parang pattern. Isipin mo, una in-impeach, tapos pinadala sa Hague. So parang pinagplaplanuhan mo, di ba? But kung wala yung impeachment, baka iba yung pananaw ng tao. Baka sabihin nila, sumunod lang talaga sa batas. That's not true. Kahit wala yung impeachment, magagalit pa rin po ang taong bayan kung kinidnap si Pangulong Duterte at dinala sa The Hague. Magagalit pa rin po ang taong bayan dyan. Huwag tayong maglokohan dyan, sir. Pero yung impeachment, iba ang tingin ng tao doon. Okay. Given what you said, bakit kasi given what you said bakit nga bakit pinilit? If you had these discussions within the administration noon, bakit pa ipinilit yung impeachment even despite your warnings sa kanila? Bakit pinilit yung impeachment? Hindi na ako sinama doon sa Hindi na ako sinama doon sa huling usapan. Okay. Pero doon sa mga nangyari, may duda ako kung bakit pinilit yung impeachment. Can you share with us or would you keep that to yourself muna? Alam mo, di ba galit na galit si Presidente doon sa budget, di ba? Okay. At hindi lahat because of the lack of time, hindi lahat ng items doon na-veto. Di ba? Yes. Di ba yung unang usapan diyan is malaking amount yung i-veto, di ba? Yes. Later on, maliit na lang yung na-veto, like 20 billion yata. Okay. Wow, maliit na lang daw yung nabito ng Presidente, 20 billion. So, usapang budget. So, ang ginawa nun, nagkaroon ng conditional release, di ba? Yes. Okay. Conditional release ng budget. So, noong hindi mailabas yung conditional release, yun ang, sa tingin ko, nung time na yun ang iniisip kong nagtulak. Na ituloy yung impeachment para meron silang magamit at sabihin na kailangan natin ilabas yung conditional release kasi pumirma tong mga to. Gets nyo? Grabe, no? Ang tinding pasabog nito, siguro pagsisisihan niyang binanggit siya to. Ganito nagkukuntsabahan ng executive at ng Congress. Yung tinatawag na conditional release, huwag na nating pagandahin pa. Budget yan. Ayaw i-release ngayon ng executive. Gusto sana, kasi nga, sinasabi niya, according sa kanya, medyo yung presidente, hindi rin pabor sa nangyari dito sa budget. May mga gusto siyang i-veto. Okay?
para mapuwersa ni Romualdez ang presidente o yung executive branch to release the budget. Parang sinasabi ni Tiangco na, sige, pirmahan na natin to impeachment para no choice na ngayon yung presidente na, Mr. President, pumirma na ito mga bata natin. Kailangan nila ng budget for project. Kailangan nila ito. Ilabas na natin. Okay? So pinwersa nila ang presidente o ang executive branch na ilabas yung budget para sa mga proyekto ng bawat congressman na pumirma. Ay, grabe. So sa madaling salita, ang dahilan ng pagpirma ng mga congressman, mga hinayupak na congressman na ito, ay hindi they're convinced na ka-impeach si VP Sara Duterte. Sa madaling salita, kaya nila pinirmahan kasi gusto na nilang makuha yung budget o proyekto para sila ho ay makapagkampanya at gamitin ito. Tang-inan yan. Hindi totoo. Diba? Ganun katindi, ganun po kalupit ang nangyayari sa Pilipinas. Budgetan ang palitan ng prinsipyo. Budgetan ng palitan para i-impeach lang si VP Sara Duterte. Budget. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Ano ibig sabihin nito? Pera ang kapalit para i-impeach si VP Sara Duterte. Hindi po sa akin ang galing ito kay Tiangco na mismo. Yung mismong kaalyado na nila. Sabi ko mukhang nagkamali ito. Nilaglag niya sarili niyang mga kakampi. Sa bagay, ganyan na mangyayari. Maniwala kayo sa akin, etong past remaining 3 years kung sigurado kung laglagan na yan. Kasi gumano na bumagsak na bumagsak na ratings ni Romualdez, bumagsak na ratings ni Marcos. Tandaan ninyo, tayong taong bayan ang pressure sa kanila. Ngayon na nagkakalaglagan na sila, talagang lalabas na ngayon yung tunay na baho. Ito pala, ang bantot na mambihira. And later on, I was proven correct. Yun yung duda ko. No. I was proven correct. Ibig sabihin, duda pa lang niya, pero napatunayan na niya na tama pala yung duda niya. Antakin mo, Brad. Hayop talaga. Kung ginagawa nila yan. Okay? Because there is no reason sasabihin ba may clamor? There was no clamor. Tandaan nyo, congressman to part ito ng leadership na hindi naman talagang nasa inner circle ni Romualdez, pero part ito ng mga veteranong congressman. Ito na sinasabi niya, wala namang clamor Walang dahilan para i-impeach pa. Ibig sabihin, hindi yung sinasabi, siguro ang maingay yung Makabayan Black. Alam naman po natin na Makabayan Black, sobrang ingay niyan kahit wala ng kwenta. Diba? Ngayon nga, nagre-reklamo sila, wala daw tagapag-represent na mga kababaihan porket natalo sila. Yun ang hindi makapag-move on. Ang sinabi nila, alam ko, ang sinabi nila kay Presidente was hindi nila mapigilan yung clamor. Mm-hmm. Pero, RG, common sense naman, sinong politiko ang gustong may kaaway ka at gusto mong awayin yung Vice President entering an election? Yes. Number 1. Number 2, lahat naman ng politiko ay humihingi ng suporta sa Iglesia ni Cristo. Yan na. So, ang booking na. gustong mag-vote ng impeachment nung nag-rally na ang Iglesia ni Cristo supporting the call of the President na wag ituloy yung impeachment. Number 3, yung Presidente ayaw niya talaga nung impeachment because on the day of the signing of the impeachment, I had a meeting with him na nagkataon yun yung nagpipirmahan, natapos kami mag-meeting, tapos na yung pirmahan. He did not even talk to me about it. Hindi naman niya sinabi bakit hindi ka pumirma, bakit So ibig mong sabihin, lutang lang talaga Presidente? Ayaw niya yung impeachment pero gumalaw sa kamera? Hindi, dalawa lang yan. Lutang ang Presidente. Hindi ko alam kung anong rason, ba't siya lutang.
O baka naman talagang mahinang nila lang siya. Hindi na siya ginire-respeto. Kasi tandaan ninyo umugong ang impeachment ni Leni Robredo mula sa mga kaalyado niya sa Congress, sa House of the Representatives nung panahon ni Duterte. Ano sabi ni Duterte? Stop it. After nun, wala na. Tapos na. Wala nang gumalaw. Wala nang nagdadaldal. Kasi ang linaw ng instruction Ano yun? Ako part of somehow the Duterte na mga social media na nag-uusap-usap. Wala po kaming linawin ko, wala po kaming organized. As a matter of fact, magkakaiba nga kami ng opinion ngayon. Okay lang, walang problema. Ganun ang Duterte supporter, ganun ang Duterte vloggers We respect each other. Halimbawa, papangalanan ko na, si Atty. Trixie. Si Atty. Trixie, gusto niya kay Aimee nung etong nakaraang eleksyon, di ba, na inano niya na si Aimee. Nagsama pa kami during the day of the election. Nagsama kami sa SMNI. Kahit ako, ayoko si Aimee. Ganon ang Duterte supporter. Bakit? Duterte vloggers. Bakit? Kasi walang nagko-control sa amin. We are not controlled by anyone. Not even the Duterte. Walang ganon. Pero at that time, nung panahon ni Pangulong Duterte, nagkakausap-usap kami, nagkakakamustahan kami. At may mga kasamaan ako, mga Duterte vloggers, na gusto talagang ipa-impeach si Leni Robredo dahil sa ingay ng bunganga ni Leni na papakalat ng kung ano-anong maling data. Pero anong sabi ni Pangulong Duterte? Guys, stop it. After nun, wala nang nagsalita na vloggers, wala nang nagsalitang congressman. Wala na. Tapos na usapan. Ganon ka-strong si Pangulong Duterte. Pero ito si Marcos, don't tell me, ayaw niya sa impeachment, gumalaw sa kamera. Anong ibig sabihin nun? Una, lutang talaga ang presidente. Hindi natin alam kung anong dahilan kung ba't siya lutang. Pangalawa, baka mahina talaga siya. Hindi siya nire-respeto. Hindi siya karespe-respeto. Anong klaseng presidente meron tayo? Kung wala na tiwalang taong bayan, dapat i-impeach na yan. Hindi, kasi remember yun ang isa sa basihan ng impeachment pag wala nang tiwala ang taong bayan sa kanya. Mismong mga kakampi niya wala nang tiwala sa kanya. Ano pan dahilan? Ba't pa nandyan siya? Di ba? Public trust to ang dapat yan yun na lang, kitang-kita mo na dito. Talagang wala na. They're doomed for destruction. Bakit? Hindi man niya sinabi na naka 215. Hindi niya talaga pinag-usapan. Kung hindi ako pumirma at gusto niya yan, di dapat natanggal na ako, di ba? So, paano ko masabi na yung conditional release ang naging motivation? Kasi, nung hino-hold na yung mga conditional release, kinausap ako ng dalawang tao ni Speaker. Okay? So, rene-request nila na ma-release yung mga conditional release. Dalawang tao ni Speaker. Sino kaya yun? May hinala ako pero di ko na sasabihin. Dalawang tao niyang nag-aalaga ng pera ng tambayan. Pangalanan nyo nga kung alam nyo. Basta ako hindi ko na sasabihin. Pero in other words, mga kababayan, talagang pinupush nila na ilabas na ng executive branch yung budget para sa mga congressman. Yun ang dahilan kung bakit sila pumirma ng impeachment, para ipitin lang ang executive branch na ilabas na yung budget. Hayop talaga, mga crocodile talaga kayo. Talaga, wala anong ang tawag sa inyo, mga buwaka ng ina. Mga buhaya talaga kayo. Sabi ko, hindi pwede. Sabi nila, yung mga yan pumirma sa impeachment. So sabi ko, sino nag-authorize sa inyo ipangako yan? So I cleared with the president. Sabi ko, sir, kasi ganito sinasabi nila pinangako daw nila yung conditional release. Sabi niya, walang usapang ganyan. So very clear. Sabi daw ng presidente, ako hindi siya nagsisinungaling. Sabi daw, walang usapang ganyan. Sabihin, parang sinasabi daw ni Marcos, walang usapan na impeach si BP Sara Duterte. Parang gano'n ang sinasabi daw ni Marcos according to Tiangco. Okay. Talagang itinuloy nila to given kahit na alam nilang may potential effects dun sa election in terms of your slate. Bakit? Yes, tinuloy nila. Because there was a bigger motivation. The budget that you were talking about. Yes, di ba?
Okay, tignan muna natin, RG, kung saan ba tayo nagsimula maggulo-gulo dito. Di ba? Nagkagulo-gulo tayo dito nung pinilit nila yung budget na gusto nila. Di ba? So, anong remedyo? Nag-veto. Hindi na-veto lahat. Ang sinabi, magkakaroon ng conditional release. O pagkatapos nagkaroon ng conditional release, hindi na problema ngayon. Paano gagawin? So, anong ginawa nila? So, at ang masakit dito is nadama yung mga congressmen. Di ba openly naman, yung mga hindi pumirma, sinabi naman nila yung consequences. Yung mga pumirma, anong sabi nila? Sinabi naman nila yung reason bakit sila pumirma, di ba? Yes. Yung sinasabi ko, hindi invento yan. Diba? Yung sinasabi ng mga congressman na pumirma at yung mga sinasabi ng congressman na hindi pumirma just validates what I am saying. Yes. Di ba? Yes. Sila mismo nagsasabi, yung mga pumirma, pag nagpaliwanag sila, bakit kami pumirma? Kasi iipitin po yung pondo namin. Yung mga hindi pumirma, ano sabi nila? Inipit kami. So how can there be a clamor when there was pressure? Okay. Grabe, no? Alam nyo, grabe itong revelation ni Tiangco. Kasi kataga kanila to eh. Ano to? Marcos to. Ano ito? Ang linaw nito mga kababayan, tang-ina pera ang dahilan kung bakit ini-impeach si VP Sara Duterte. Hindi tungkol sa putang inang palusot na piatos, confidential pa. Hindi! Pera ang dahilan kung bakit in-impeach si VP Sara Duterte. Huwag na tayo maghanap pa ng ibang dahilan. Kasi yung confidential, hindi confidential fund ang pinag-uusapan dito. Dahil may budget na usapan. At mismo, hindi yan fake news ha. Hoy, Claire Castro, nanggaling yan mismo sa kasamahan mo. Sabihin, dyan partiyan ng administrasyon na yan ni Marcos. Campaign manager yan ng alyansa. Nilaglag na kayong lahat. Ang lupit nito mga kababayan. Napakalupit nito. Kaya sabi ko sa inyo, goodbye impeachment. Bakit goodbye impeachment? Sige nga. Kung ikaw, senador, narinig mo itong balita na ito, pipirma ka pa kaya for impeachment? Sigurado ako, una-una, tangina, alam na ng taong bayan na lahat ng pumirma ng impeachment ay dahil sa pera. Ayan, ang linaw na. Dahil dyan sa pera, sa project. Huwag nga ating palusitin, project yan. Okay, fine, project. Pero pera din yan. Bakit? Kasi nga mag-e-eleksyon, they need it. Para mangampanya, gamitin yan. Nakapagganto ako. Ayuda, bla bla bla, ganyan. Di ba? Yan ang dahilan. Ikaw ngayong senador ka na. Ako, tatanungin kitang senador kang hinayupak kang animal ka. Eto mga congressman kaya pumirma dahil sa budget. Ikaw, bakit ka ngayon magsasabi ng yes, i-impeach si VP Sara Duterte? Pera. Sinong popondo dyan? Sino magbibigay sa'yo ngayon ng pera? Yan ang tanong. Sino? Kaya mga kababayan, ang lahat na magsasabi ng yes for impeachment, pagdududahan na dahil sa pera, kaya sila mag-yes na impeach si VP Sara Duterte. Nako. Gusto nyo ba yan mga senador? Kaya kayo for impeachment dahil sa pera? Pagandahin na natin. Dahil sa project. Kakahiya kayo? Sorry. So, sino ang nagpilit nitong impeachment? At the Idiniin pa dito. Sino nagpilit? Ako na sasagot. Gusto mo? expense of your election slate? Sino ba pwede magpilit? Alam mo, pwede ba itong mangyari nang hindi alam ng leadership ng House? We're talking about the speaker. Sila, yung leadership, sila nanahan dyan. Wala nga kasi ako doon nung pinag-usapan. Tumbukin mo na. Si speaker lang nagde-decide niyan. Tumbukin mo na, pre. Tatakot ka pa eh. Sa bagay, baka sipahin ka dyan as congressman. Hindi na nila ako sinama. Because they know from the very start, hindi talaga ako pabor sa impeachment, no? When you brought this up with the president, itong mga warnings po ninyo,
Anong naging reaksyon ni Presidente? Hindi. Ewan ko. Ano ba yung pinag-usapan natin? Ano yun? Okay. Baka ganun ang sagot niya. Hindi kaya? Hindi ako, nagtatanong lang ako. Baka ganun. Hindi kaya? Okay, ganito. Ang sinabi ko lang nung the day of the nagpipirmahan, sinabi ko lang sa kanya na hindi dapat pirmahan. Sabi naman niya talaga, hindi naman talaga dapat matuloy. Sabi ko kasi, wag before elections, pag-isipan mabuti, because aside from the political consequences, there are many other consequences. Political is just one of the consequences, di ba? Like what? You know, we've got ilang impeachment proceedings na, di ba? Madugo yan di ba? It's very divisive. Tapos sasabay sa election, di ba? So napag-usapan na lang namin yan later on when I was reporting to him na pinipressure ako i-release yung mga conditional release kasi ipinangako daw. Sabi niya walang pangakong ganyan. Mantakin mo, pinipressure siya. Speaker! Sumagot ka ngayon! Sagutin mo ito! Ano yan? Pinipressure mo daw? Para magbigay. Ay, sus, kawawa naman yung mga pumirma. Ano kayo ngayon? Nga kayong mga pumirma ng impeachment. Bakit? Wala pa pala yun eh. Unti-unti pa pala ibibigay sa inyo eh. Nga. Talo na nga kayo, hindi pa kayo nabigyan. Nga. Anak ka ng wewe. Kakahiya. Kinahihiya kayo ng taong bayan, dapat pumunta kayo sa Japan. Kasi pag wala ng honor sa Japan, ano ginagawa? So, until now, naka-hold talaga yung mga doubtful, yung mga projects na hindi natin sigurado. So that is... So ngayon, may pressure na naman na gusto nila ma-release yung mga conditional release na yun. So all this considered is what led you to the conclusion na self-inflicted yung pagkatalo ng administration slate. I'm not saying self-inflicted totally. Okay. Yung Mindanao kasi makikita mo yung boto nung administration doon ng opposition doon. Mga 90+%, di ba? Kunyari sina Bongo, sina Bato, ang tataas ng ano nila sa survey doon, di ba? At hindi na namin na bawi yon. So, tatanong, what was the adjustment I made? The adjustment I made was not to go to Mindanao. Yeah. Natakot! Pagpunta nyo doon siguradong do 30. Nyari kayo. Naman kayo. Di ba tinatanong nyo ako lagi and I was avoiding that question. But that was the adjustment I made because why will we go to Mindanao, spend resources, spend time, hindi na namin makumbinsi yung tao doon. So punta na lang kami doon sa lugar na may makumbinsi kami. Number 2, if we go there as an alyansa, instead na makasingit-singit yung mga kandidato namin as an individual, pag sinabing alyansa, ayaw namin dyan. So ang ginawa, sumingit-singit yung kandidato, baka pagbigyan sila kung isa-isa. Nagigets din niya? Kasi pag sinabing alyansa o pag pumunta si Marco sa madaling salita, walang mangyayari talaga. Baka batuhin pa sila dun. Kaya nga sabi nila, magkanya-kanya na lang, solo-solo na lang, singit-singit na lang. Kaya nagpupunta sila kanya-kanya na lang. Wala pala kayong mga kwenta. Grabe, no? Ganun. Kasuklam-suklam kasi yung ginawa ninyong impeachment at saka kay Pangulong Duterte na pagdala sa dahig. Kaya talagang hindi na sila nakapunta sa Baluarte, sa Mindanao. O, sa Visayas, pinilit pa nga nila. Sa Cebu, di ba? May pa 20 pesos pa silang bigas. Yung ultimo magbibit-bit ng 20 pesos na bigas, hindi nakapasok. Gwen, paano na? Tapang-tapang mo pa naman? Ganun yan. Parang lola mong Wala, olat.
So those were the adjustments made. Sir, so now that tapos na yung election and you're already doing a post-mortem of the campaign. Umiyak na lang kayo. And going into the 20th Congress. So sa tingin nyo ba, paano magiging itsura ng 20th Congress given itong ganitong klaseng sitwasyon? I don't know. It will be up to the members if they want to continue with what was the previous, what is the present 19 Congress, or they want things differently. But it's up to the members naman. It's not up to me. Okay. But isn't usually the speaker the vote of the president or the choice of the president? Okay. Syempre, we shouldn't take away naman the will of the congressmen, di ba? Lalo na in this after this election na nakita nila yung backlash, di ba? So they will have to vote and they will have to think of what is good for the country and what is good for the institution. Di ba? Ang kailangan lang naman doon is supportive of the legislative agenda of the president, di ba? Never miss a story. Ayan. So, ayan na po mga kababayan. Ay, nako. Anyway, madaling salita mga kababayan. Siya mismo nagsabi medyo mag-iiba na yan. Kasi nakita na nga nila Nakita na nila with their own eyes na olat ang alyansa. Olat pagka kumampi ka kay Marcos. Olat, lalong-lalo na pag kumampi ka kay Speaker. Diba? Alam nila yun I-remember, whether you like it or not, impeachment is a political process. Impeachment is not a court. Hindi po ito masasabi mong legal battle. As a matter of fact, sabi nga nila, sa impeachment, hindi beyond reasonable doubt. Hindi mo kailangan magkaroon ng mapatunayan ng beyond reasonable doubt para matawag mo o para ma-impeach mo ang isang tao. Hindi. Sa impeachment court, sa Senate, kailangan lang magkaroon man lang ng duda ang taong bayan kasi they will vote according to the people's response. Yung pressure ng taong bayan. Pilipinas, ngayon pa lang pinahiya na sila ng taong bayan. Diba? O sasabihin mo, wala naman nanalo sa Duterte, 3 lang. That is yet to be proven. Wala akong kumbinsido dyan Sa totoo lang, hindi ko kumbinsido ang taong bayan na nanalo itong mga 12 lang na ito o 3 lang sa Duterte. Malabo ho. Kahit nga sila nagtaka ba't sila nanalo? Nagulat. Pati si Kiko. Mantakin mo, iyak-iyak na nga yung asawa niya kasi ayaw niyo daw sa kanya. Mantakin mo, tapos biglang, panalo. Doon pa lang, makikita mo na talaga na medyo, anong nangyari? Bakit nagkaganyan? Alam mong meron ng pre-program at sorry. At napatunayan din po mga kababayan, hindi lang po doon. Sa napakaraming dahilan. Halimbawa, yung si Raul Lambino, mantakin mo ilang beses siya nagpasok. Paglabas, iba. Hindi lang po yun, ang dami na ho natin kinuwento na lehitimong mga tao ito nag-single vote para kay Pastor. Mantakin mo sa 20 plus na lugar, iisa ang numero ni Pastor, ibig sabihin lagi siyang 42nd. Ibig sabihin talagang ipinako siya doon. Alam mo kung bakit siya pinako doon? Ipinahiya kasi. Perception kasi. Alam nyo, whether you like it or not, PDP cannot. Sa totoo lang, wag na tayong maglokohan, PDP. Hindi nyo kayang mag-nationwide na talagang todo-todo rally without the help of KOJC. Ang laking ginawa at trabaho ng KOJC sa eleksyon na ito. And we all saw that, di ba? Nakita natin yun. Kitang-kita natin. Simultaneous rally. Naggumawa lang yan KOJC. Tapos biglang ganito ang mangyayari. Alam niyo kung bakit ko nasabi yan? Kasi nga tayo ay parte sa mga every time, di ba? Ilang beses na po tayo nakapag-speech dyan. Grabe ang taong bayan. Tapos ilalagay ka lang sa 42. Alam niyo ang dahilan nun? Gusto talagang ipahiya si
Pastor Kibuloy, para hindi makatulong dito sa mga Duterte. Ang nakalimutan na naman nila, na underestimate na naman nila. Akala kasi nila, this will bring depression, this will bring down Pastor Kibuloy. You do not know Pastor Kibuloy. Ako rin dati hindi ko kilala yan. Pero mas lalo siyang tumatapang, mas lalo siyang nagiging motivated pag nakakakita siya ng trials. Every time, personal ko nang nakakausap, ilang beses ko ng personal na nakausap at nabisita si Pastor at napapag-usapan ng mga issue. Alam nyo, this man is on fire. Gusto ko nga kumanta eh. This man is on fire! Hindi, totoo. Huwag ka na kumanta, animal ka. Talagang umaapoy ho yung tao. At kahit ngayon, nung natalo na siya, wala sa kanya yung, hindi, dapat ako nanalo. Walang ganun. Sa matter of fact, ang ganda pa ng usapan namin, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy lang. Tayo ay aayusin natin ang bayan, kung ano ang ginagawa natin nung tayo na hindi pa nangangampanya, nung nangampanya, itutuloy natin. Tuloy-tuloy lang ang ayusin. Kaya nga ako excited eh. You know why? I am not a politician. But I wanna contribute to my country. Honestly, I don't want to be politician. I abhor politician. Sorry hindi po kasi ako talaga, hindi ko maatim yung plastikan among politician. I hate that. I don't like it. I'm not plastic. Hindi ako hipokrito. Pag hindi ko type ang tao, hindi ko type ang tao. Hindi ko pa plastikin yan. Sa politika, hindi pwede yung ganyan. As a matter of fact, dami nang kumakausap sa akin, sinasabi, ikaw kasi bay, huwag ka masyadong idealistic. Huwag ka masyadong, pasensya na, hindi talaga ako yun eh. Pag ako may pinaniwalaan, gusto ko paniwalaan ko tuloy-tuloy. Wala akong pakialam kung ano sasabihin ng tao kasi lahat naman tayo mamamatay eh. Mantakin mo, maaalala lang sa'yo kung pinaglaban mo ba talaga ito or nadala ka lang pera, nadala ka ng sistema. Di ba? Kaya nakakatuwa kasi kaya sasabihin ng iba na kami masyadong Pastor Kibuloy. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi politiko yung mama. Gusto kong samahan yung mga ganong mama. Yung hindi politiko and yet tulong. Tara, tulong tayo. O, akala ninyo na nasaktan si Pastor dahil natalo? Hindi. Sabi niya, tulungan natin. Kung anong magandang plano sa bayan, tulungan natin. Kaya nga, even this manual counting, recount or na sinasabi na si Pastor mismo ang talagang pinakanamuno at nagsabing, hindi, ano natin yan. Kasi nga,